ng isang requiem as a tribute to the first death anniversary ng Ate Esther at saka ni Lea. And this is actually addressed to the siblings. Si Ida, Shirley, si Pea, at saka si Orville. Dalawang bata. Yung dalawang bata. Yan. At kasi una-una, hindi naman magigiling na ng Ate Esther to. Magaling naman ito. Sa kanila. Well, anyway, I just hope and pray that they could be able to listen to our messages. Pero nandito ang pamilya ko para makiisa sa inyong tawag dito, celebration ba ito? Hindi naman siguro. No? Hindi Pag-alala sa mga kaluluwan ng Ate Esther. pag-alis ng India. Anyway, nagsimula lang ako ng simple melody ng piano. Parang medyo magandang introduction. Ang aking mga sasabihin ay talagang mula naman sa puso. Spontaneous, hindi ito nakaprograma. Wala itong script, hindi ito yung pamilya ko para magsabi din ng kanilang mga sa loobin. Ako kasi iniisip ko rin kung anong mga pwede ko sabihin. Although may mga reflection ako na maaaring siguro para ano lang doon sa Ate Esther, sa Lea, yung mga nakaraan. Kasi sa totoo lang parang ito yung eulogy pero 1 year apart. No? Kasi normally ang eulogy binibigay pagka yung sa amamatay lang. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga doon sa pandemic, talagang hiniwalay-walay tayo. Hiniwalay tayo sa pagkakataon. Medyo talagang masasabi ko, very challenging. Just imagine, mahal sa buhay, hindi natin nakasama kahit man lang sa last final moments. Kaya lang, we are also thinking of ourselves and the future of the lives of other people. Kaya, ganun na nangyari. Mayroong sinasabi mayroong biblical principle na sabi, God hates vacuum. Ayaw ng Diyos na mayroong bakante. Gusto niya lahat ng moment ay may talagang nararapat na para doon. Ang totoo niyan, alam ko 12 years apart kasi mula nung namatay ang Manong Rene, 12 years doon, counting. Hanggang last year, ang Ate Esther naman, saka si Lea. So, ibig sabihin, mula nung namatay ang Manong Rene, hanggang sa last year, mayroong vacuum, mayroong mga naiwan. Ako sa amin, sa pamilya namin, sa Florida. Ako, hindi ko kayang gampanan yung mga dapat gampanan na ginagawa ng Manong Rene. Kasi lahat ang tawag ko sa Manong Rene, ambassador ng Florida yan dahil siya nakakaalam lahat ng mga kamag-anak sa Bisaya, sa Mindanao. At saka siya nakaka-coordinate. So from there on, vacuum yun. Anong ginawa? Ano nangyari? Ang Ate Esther nagpuno ng kakulangan na yun. Siya yung naglagay
lahat necessity para in order. Ano, baga sa lahat ng kaming na magkakapatid, mga asawa namin. Ang ate Esther ang masasabi ko yung pinaka-inspiring model ng ng mga sacrifices and everything. Kasi kami mga Florida, mga kami. Kumbaga sa maraming kakulangan. Kailangan talaga ma-fill up yun. No? To follow the principle na yung sinasabi ko, na God hates vacuum. Eh, masaswerte naman kami dahil ang mga naging asawa namin ay masasabi natin talagang ginagampanan nila yung Pero mas mabigat sa ate Esther. Si Tita Di Bale, may trabaho dati yan. Ate Lid, mayroong trabaho yan. Si Ate Bigay, nakapagtrabaho naman din. Somehow, somewhere, medyo sila nakabuelo. Pero Ate Esther, hindi. Talaga household talaga siya. Ngayon ako, ini-imagine ko lang ngayon yung kapulangan ng manong ready. Paano niya napipil upan? Paano niya nalalagyan ng maganda? Tapos ang kinalabasan, ang ganda Yan, kayong ng apat, si Ida, si Shirley, si Pe, si Orly. Talagang marunong ang Diyos Talaga alam niya paano. Ang laking disadvantage ng Ate Esther, pero na-turn na yun into an advantage. Kanya, ako nga, kahit ako, bayaw, other than Lord, ako nga, feeling ko parang, ngayon ko nga nariyan, wala nga ako naitulong sa inyo. Ang manong rin hindi humihingi yan. Lalo na Ate Esther, hindi lumapit yan. Buti pa yung mga kamag-anak natin sa Bulacan. Hindi naman sa pag-ano, pupolitika pa Pero, bakit? Paano nila nagawa yun? Ang hirap lang. Diba? Talagang saludo ko. Well, I'm sure, no? Kay Orly naman, baliktad. Si Orly, wala pa yung vacuum, nalagyan na. Ano ibinigay kay Orly? Yung barangay, buong barangay. So therefore, ang vacuum na meron siya ngayon, napin-upan na ng Diyos yun. Ando na. So, talagang, well, of course, it goes to PCR din, no? Nakipe. Ang talagang isa pa sa kinahangaan ko, itong si Ada, itong pangalan, dalawang beses na vacuum yan. Una, no? Yung kay Louie. No? Tapos, sa tatay niya. Tapos ito, sa ate Esther, nanay pa niya. Alam mo, ang ako kaya talagang bibigayaan kayo Blessings will definitely come to you because yun ang mag-fill up ng Panginoon sa vacuum Kanya nakikita naman namin ng takbo ng buhay niyo na talagang kasi hindi naman maganda pero at least maganda. Kung ikukumpara natin doon sa mga ibang mga nangyayari dyan. Just imagine, ginibak mo yung boyfriend mo, ginibak mo yung para sa sarili mo, para sa nanay mo. Tapos sa mga anak mo pa. Talagang na-dedicate mo lahat doon. Ikaw na ang naglagay ng mga dapat ilagay o kampanan. Hindi na para lang yung vacuum na yun. So, muli, ako kasi
ang, ang Ate Esther, nung nabubuhay, wala namang, kung sabihin, lahat ng tiis siguro ginawa niya, pero hindi man lang nagreklamo yun. Hindi man lang parating ng, ano yun, humingi ng tulong, whatever, wala. Kanya talagang, hindi, walang pupuntahan niya kundi sa langit. Kasi yung ginawa ni Mama Mary, ginawa niya yun. Sobra-sobra pa. 4 times. Kasi imagine, 4 yung anak niya. So, hindi naman masasabing, ano, o si Ida, maganda rin ang buhay. Si Shirley, nasa abroad pa. Si Pe, magandang trabaho. Si Orly, naging barangay captain pa. Walang makakatulong dyan. Yung walang naka-achieve ni Orly. Walang, kundi nasundan lang niya yung yapak ng lolo niya, lolo-dodong niya. Magkaiba pa. Dapat siya, lolo-dodong niya. Appointed yun. Di ba? Disappointed yun. Si Orly talagang elected. Well, yung mga anak ko, kahit magaganda yan. Dito sila para lahat. Para malaman nyo na kung suporta namin kahit sa ganitong pagkakataon ay nasa inyo. Oo nga, swerte dahil napangasawa ko. Yun nga, yun napakasawa ko. Napipinapan niya kung ano yung kakulang ako. Ako, alam naman, music lang ako eh. Yun lang. Puro music yun. Eh, nabagay yung tao, binatapan, puro music. Yung ibang parte, wala na yun. Puro lang ako nila. My weaknesses. So, pinapatigil na ako ng business ko. Alam nyo naman, masunurin ako. Yun lang naman ang ano, yun lang naman ang inaano ko sa sarili. Incidentally, yun nga pala gusto ko stress. O, hindi ko nakita ang Ate Esther at saka ang Manu Rene nagtalo, nag-away, o ano man yung nagkaroon ng hindi ko nakita yan. Yun ang sinusundan ko. Kanya kaming misis ko. Pagka sinabi niya, wala na akong magagawa. Eh, patulad yan. Sabi niya, masyado na mahaba, tama na. Eh, wala akong magagawa. Ganun talaga eh. Pero ganun naman. Itong isang taon ng Ate Esther at saka ni Leia, sinasabi nila, babalusa. Ako din naniniwala rin. Magluluksa tayo ng magluluksa definitely. No, hindi natin pwedeng ibaba eh. Kailangan lagi natin dala. So, yun lang ang message ko sa inyo, sa maparating namin. Ang klase ng pagmamahal namin sa inyo lahat. Ito si Tita, Ate Tito. Baka meron gusto sabihin. Hindi kasi si Ate Esther talagang ganun talaga. Kilalang natin lahat. Pero si Leia din naman, alam mo si Leia, hindi naman ganun katagal magsasama natin with Leia. Pero kitang-kita ko na carbon copy siya ni Ate Esther. Nakuha niya ang ugali ni Ate Esther. Kaya napakaswerte niyo dahil sa nanay niyo. Tapos nakakuha pa kayo ng hipag na kasing bait din ni Leia. At siguro mabilis lang yung pag-alis nila dahil yan parepas tayo nila sa pagkawala nila. Pero wala silang naiwang unfinished business kasi lahat ng tinanim nila yan eh. Sa mga anak kita mo yung pagmamahal, yung kabakitan, doon kita mo kahit wala na sila, makikita mo pa rin ng yung ano ni Ate Esther. Kaya, idol ko siya eh. I love you, Ate Esther. Love you, eh. Leia, I love you too, Leia. Yes, Namiss namin yung ano eh, yung lumpia. Yung mga bata nga, tuwan-tuwa nung makita na
May picture ka pero pinakita si Tita na may ka. Hihintay namin yung lupya. Baka akala nyo, kalimutan namin. Pero naiyak ako eh. Lalo, umiiyak na kami lahat dito. Bye. Bye. Love you. Love you. Mga anak. Bye, bye. Bye.